Sandali lang. Bakit nandito ang babaeng yan? Bulong ng isang bisita habang tinuturo si Yumi. Hindi ba siya yung tindera ng lugaw sa tapat ng construction site? Anong ginagawa niya sa grand opening ng mall? Baka naligaw lang. Sapat ng isa pa. O baka naghahanap ng pagbebentahan ng lugaw dito. Nagkatawanan ng ilan. Grabe, pati ba naman mga katulong sa kusina pinapapasok na sa party ngayon? Tahimik lang si Yumi sa gilid. Hawak ang maliit na imbitasyon. Pero biglang tumahimik ang buong bulwagan na magsalita ang host. Ladies and gentlemen, let us all welcome the CEO of this mall, Mr. Hiro Villanueva. At sa gulat ng lahat, diretso siyang lumakad, papunta kay Yumi. Maaga pa lamang ay nagigising na ang barangay San Isidro. Ang mga kalsada ay bahagyang basa pa mula sa ambon ng madaling araw at ang mga hangin ay may halong lamig na unti-unting nawawala habang sumisilip ang araw sa silangan. Sa isang maliit na kanto sa tapat ng malawak na construction site, nagsisimula ng magbukas ang isang simpleng karinderyang may karatolang gawa sa kahoy. Nakaukit sa karatola ang mga salitang, Aling Nena's Lugawan, mainit na lugaw, murang presyo. Hindi ito magarbo. Ang bubong ay yero, ang mga mesa ay kahoy na matagal nang ginagamit, at ang mga bangko ay bahagyang kupas na sa pintura. Ngunit sa kabila ng pagiging payak nito, may isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong mamahaling restaurant. Ang amoy ng bagong lutong lugaw na kumakalat sa paligid. Sa loob ng maliit na pwesto, abala si Aling Nena. Isang babaeng nasa 50 ng edad, ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. Nakasuot siya ng lumang apron, hawak ang malaking sandok habang hinahalo ang kalderong puno ng mainit na lugaw. Yumi, pakitingnan nga kung kumukulo na to. Sigaw niya habang nakatingin sa kaldero. Sandali lang po, Nanay Nena. Sagot naman ng isang masiglang boses mula sa likod. Mula sa maliit na kusina ay lumabas ang isang dalagang may mahabang buhok na nakapusod. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at apron. At may bahid ng harina ang isa niyang pisngi. Ito si Yumi Rivera, 24 na taong gulang. Kilala siya sa buong barangay hindi lang dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil sa kanyang palaging nakangiting mukha. Lumapit siya sa kaldero at sinilip ang lugaw. Ay, kumukulo na nga, sabi niya. Ang bango. Ngumiti naman si Aling Nena. Natural lang yan, special recipe ko yan eh. Tumawa si Yumi habang kumuha ng mangkok. Sa lugawan na ito, si Yumi ang madalas na naghahain sa mga customers. Mabilis ang kanyang mga kamay. Ngunit mas mabilis ang kanyang ngiti. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit halos lahat ng dumadayo sa pwestong ito ay kilala siya. Sa katunayan may palayo pa nga mga suki sa kanya. Tinatawag nila siyang Yumi Extra Lugaw. Hindi dahil sobra siyang kumain, kundi dahil sobra siyang magbigay ng toppings. Kapag si Yumi ang naghahain ng lugaw, siguradong may dagdag na itlog, tokwa o chicharon kahit hindi mo hinihingi. Yumi, kontian mo naman ang toppings. Pabirong sabi minsan ni Aling Nena. Malulugi tayo sa'yo. Ngunit tatawa lamang si Yumi at sasagot. Okay lang po yan, ay Nena. Mas masaya po kapag busog ang mga tao. Habang papataas ang araw, unti-unting nagiging masigla ang kalsada. Sa tapat ng lugawan ay makikita ang napakalaking construction site. Mataas na bakod na bakal ang nakapalibot dito. At sa loob may mga crane, backhoe at iba pang mabibigat na makina. Ang proyektong ito ay pinag-uusapan sa buong barangay. Isang napakalaking mall ang itinayo roon. Sinasabi ng mga tao na kapag natapos ito, magbabago ang buhay sa San Isidro. Magkakaroon ng maraming trabaho, maraming negosyo, at dadagsa ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ngunit sa ngayon, ang lugar ay puno pa lamang ng alikabok, ingay ng makina at pawis ng mga manggagawa. At ang mga manggagawang yon ay paboritong customer ng ligawan.
Bandang 6:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga construction workers. Ang ilan ay naka-helmet pa. Ang iba naman bitbit na ang mga gamit sa trabaho. Halos lahat ay mukhang pagod na kahit hindi pa naman nagsisimula ang araw. "Aling Nena, 2 lugaw dito!" Sigaw ng isang worker habang nauupo sa bangko. "Saka naman may itlog!" Dagdag ng isa. "Yumi, extra chicharon ha?" "Copy po!" Sagot naman ni Yumi habang mabilis na naghahain ng mga mangkok. Ang maliit na lugawan ay biglang napuno ng ingay ng tawanan, kwentuhan at tunog ng mga kutsara sa mangkok. "Uy, Yumi," sabi ng isang matandang worker. "Sobra na naman yung nilagay mo ah." Tinuro niya ang mangkok na halos umapaw na sa toppings. Ngumiti naman si Yumi. "Libre na po yan, Mang Ben, para may lakas kayo sa trabaho." Tumawa ang mga lalaki. "Kaya ka namin paborito eh." Mula sa loob ng lugawan, tahimik na pinagmamasdan ni Aling Nena ang eksena. Sanay na siya sa ganito. Araw-araw, halos pareho ang eksena. Mga pagod na manggagawa na dumadayo sa kanyang lugawan para sa murang pagkain at kaunting pahinga bago magsimula ang trabaho. Ngunit may isang bagay na napapansin niya. Sa tuwing nandyan si Yumi, mas masaya ang lugar. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa kanyang kabutihan. "Yumi," tawag ni Aling Nena habang naglalagay ng bagong kaldero sa kalan. "Po? Alam mo bang mahal ka ng mga suki natin?" Napakamot si Yumi sa ulo. "Ah, nako Nay Nena, pagkain lang naman po ito." Umiling si Aling Nena. "Hindi lang pagkain." Tumigil sandali si Yumi habang hawak ang isang mangkok. "Kapag ikaw ang nagain," sabi ni Aling Nena. Aba, parang may kasamang pag-aalaga. Hindi agad nakasagot si Yumi, ngunit sa halip ay ngumiti lamang siya. Sa labas muling sumipol ang isang foreman mula sa construction site. "Oh, mga tao, pasok na!" Unti-unting tumayo ang mga manggagawa at nagmamadaling ubusin ang kanilang lugaw. "Salamat, Yumi!" sigaw ng isa. "Bukas ulit, ha?" "Oo naman," sagot niya habang kumakaway. Isa-isa silang tumawid sa kalsada papunta sa construction site. Mula sa pwesto ng lugawan, malinaw na makikita ang laki ng proyektong itinatayo. Ang bakal na balangkas ng mall ay unti-unti nang nabubuo. Mataas, malawak, at tila nagsasabing malaki ang magiging pagbabago sa lugar na ito. Tumingin si Yumi sa gusali habang pinupunasan ang mesa. "Ang laki talaga, no?" sabi niya. Lumapit si Aling Nena sa tabi niya. "Oo," sagot nito. "Kapag natapos yan, baka hindi na pareho ang San Isidro." Napaisip si Yumi. "Sa tingin niyo po, magiging maganda ba yun?" Tumingin si Aling Nena sa malayong gusali. "Depende," sagot niya. "Sa mga taong gagawa ng pagbabago." Hindi alam ni Yumi na sa loob ng ilang araw, may darating na isang tao sa lugawan. Isang simpleng construction worker. Isang lalaking mukhang ordinaryo. Isang lalaking laging gutom. Ngunit ang lalaking yon, ang siyang babago sa kanyang buhay. At sa likod ng simpleng anyong ito, ay nakatagong isang lihim na hindi niya kailanman inaasahan. Mainit na ang sikat ng araw ng sumunod na linggo sa barangay San Isidro. Mas maaga pa lang sa karaniwan ay nagsimula na ang ingay sa construction site sa tapat ng lugawan. Umaatungal ang makina ng cement mixer. May kalansing ng bakal na hinahatak at paminsan-minsan ay sumisigaw ang foreman para magbigay ng utos. Sa maliit na lugawan ni Aling Nena, abala na naman ang umaga. Umaalingasaw sa hangin ang amoy ng bagong lutong lugaw. Malapot, mainit at may halong luya na nagpapasarap sa sabaw. May amoy rin ng pritong bawang na inilalagay ni Yumi sa ibabaw ng bawat mangkok. "Yumi, dagdagan mo pa ng tubig yung kaldero," sabi ni Aling Nena habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Opo," mabilis naman na sagot ni Yumi. Marami na namang dumating na construction workers. Halos lahat ay gutom na gutom matapos ang maagang trabaho sa site. "Yumi, 2 lugaw dito," sigaw ng isang pamilyar na worker. "Sa akin may tokwa," dagdag ng isa. "Extra chicharon ha?"
Copy po. Masayang sagot naman ni Yumi habang mabilis ang kilos. Kahit pawisan na siya at bahagyang magulo ang buhok dahil sa init, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Isa-isa niyang nilalagay ang lugaw sa mangkok, nilalagyan ng toppings at inaabot sa mga customer. Salamat, Yumi Extra Lugaw! Biro ng isang worker. Ay nako, kayo talaga. Natatawang sagot niya. Habang abala ang lahat sa pagkain, may isang lalaki naman na tahimik na tumawid mula sa construction site papunta sa lugawan. Hindi siya napansin agad ng iba. Matangkad siya, halos lampas ulo sa karamihan ng mga worker. Nakasuot siya ng simpleng kulay abong t-shirt na may bahid ng alikabok at pawis. May helmet siyang hawak sa isang kamay. Halata sa mukha niya ang pagod. Parang kulang sa tulog. At parang matagal nang hindi nakakain ng maayos. Huminto siya sandali sa gilid ng lugawan at tumingin sa paligid. Pinagmasdan niya ang maliit na pwesto. Ang lumang mesa, ang kalderong kumukulo, ang mga manggagawang masayang kumakain. At higit sa lahat, ang dalagang naghahain ng lugaw na parang walang kapaguran. Si Yumi. Tahimik siyang umupo sa bakanteng bangko. Lumapit si Yumi dala ang tray. Kuya, ano pong order ninyo? Saglit siyang tumingin sa kanya. Malinaw at diretso ang tingin ng lalaki, pero may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Isang lugaw lang, sabi niya sa mababang boses. Tumango si Yumi. May toppings po ba? Plain lang. Sigurado po, mas masarap po pag may itlog. Bahagyang umiti ang lalaki. Plain lang. Sige po. Mabilis na naghain si Yumi ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Umuusok pa nga ito habang nilalagay niya sa harap ng lalaki. Mainit po, ingat. Tumango lamang ang lalaki. Hinawakan niya ang kutsara at dahan-dahang sumubo. Mainit pero masarap. Ramdam niya agad ang init na bumaba sa kanyang tiyan. Parang biglang gumaan ang pakiramdam niya. Tahimik siyang kumain. Hindi siya nakisali sa tawanan ng ibang workers. Hindi rin siya nagsalita. Pero paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Yumi habang abala itong naghahain ng pagkain. Matapos ang ilang minuto, halos maubos niya na ang mangkok. Lumapit muli si Yumi. Okay po ba? Tumango siya. Masarap. Ngumiti si Yumi. Salamat po. Pagkatapos ay inilapag niya ang maliit na notebook sa kung saan sinusulat ang mga utang ng suki. 30 pesos po. Doon bahagyang nagbagong ekspresyon ng lalaki. Saglit siyang natahimik. Hinawakan niyang bulsa ng kanyang pantalon at kinapa ito. Pagkatapos ay kinapa ang kabilang bulsa. Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo. Napansin niyo ni Yumi. Kuya, okay ka lang po ba? Bahagyang nahiya ang lalaki. Pasensya na. Tumigil si Yumi. Kulang palang pera ko. Saglit na natahimik ang mesa. Ang dalawang workers sa tabi niya ay napatingin. Magkano po ba kulang? Tanong ni Yumi. Sa totoo lang wala akong dala. Napangiti si Yumi. Wala talaga? Umiling ang lalaki. Halatang nahihiya. Mukhang naiwan ko sa locker Sandaling tiningnan siya ni Yumi. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Ay nako, napatingin ang mga worker na nasa paligid. Utang na naman yan, Yumi. Biro ng isa. Baka tumakbo yan. Natawa ang iba, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Yumi. Sa halip ay kumuha siya ng ballpen at binuksan ang notebook. Anong pangalan mo, kuya? Saglit na nag-alinlangan ng lalaki. Hero? Hero? Tumango siya. Hero lang? Hero Santos. Mabilis siyang dagdag. Sinulat yun ni Yumi sa notebook. Hero, 30 pesos. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sige, Kuya Hero, utang na muna. Nagulat ang lalaki. Sigurado ka? Oo naman po. Tumawa si Yumi. Marami na kaming suki na ganyan. Napakamot sa ulo ang lalaki. Babawi ako bukas. Ayos lang po. Sandali siyang tumingin sa mangkok.
Gusto niyo pa po? Nagulat ang lalaki. Ha? Parang bitin pa kayo eh. Hindi na. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, kinuha na ni Yumi ang mangkok. Sandali lang. Ilang segundo lang lumipas ay bumalik siya. May dala siyang bagong mangkok ng lugaw. Mas marami, mas mainit. May isang pritong itlog sa ibabaw. Nagulat si Hiro. Hindi ko yan in order. Ngumiti naman si Yumi. Libre na po yan. Ano? Para hindi kayo magbutom. Napatingin ng ibang workers. Grabe ka talaga, Yumi. Sigaw ng isa. Kaya ka nalulugi. Tumawa ang lalaki. Ngunit si Hiro ay nananatiling tahimik. Pinagmasdan niya ang mangkok. Mainit pa rin ang usok. May amoy ng bawang at luya. At sa ibabaw nito, may ginintoang pritong itlog. Unti-unti siyang napangiti. Salamat. Walang anuman. Habang kumakain siyang muli, tahimik siyang nag-iisip. Hindi siya sanay sa ganitong kabutihan mula sa mga estranghero. Sa mundo na kinalakihan niya, sa mundo ng negosyo, pera at malalaking desisyon, bihira ang mga taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ngunit ang simpleng tendera ng lugaw na ito ay parang walang pakialam kung kikita ba siya o hindi. Mas mahalaga sa kanya na walang magugutom. Matapos ubusin ang pangalawang mangkok, tumayo si Hiro. Salamat ulit. Ngumiti si Yumi. Bukas ulit Kuya Hiro. Tumango siya. Babalik ako. Pagkatapos ay tumawid siya pabalik sa construction site. Hindi alam ni Yumi na habang naglalakad ang lalaking yun papalayo, may isang foreman na lumapit dito. Sir, agad siyang pinigilan ng lalaki. Shh! Nagulat ang foreman. Pasensya na po. Tahimik na tumingin si Hiro sa lugawan mula sa malayo. Nakita niya si Yumi na masayang nakikapagkwentuhan sa mga workers habang naghahain ng lugaw. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang isang pagod na manggagawa. Hindi siya mukhang isang simpleng tao na walang pera. Dahil sa totoo lang, si Hiro Villanueva ay ang may-ari ng kumpanyang nagpapatayo ng napakalaking mall sa tapat ng lugawan. Siya ang CEO ng Villanueva Developments. Ang lalaking nangutang ng 30 piso para sa isang mangkok na lugaw ay isang bilyonaryong negosyante. Ngunit sa ngayon, mas gusto niyang manatiling isang simpleng worker. At sa hindi niya inaasahan, ang maliit na lugawan sa kanto at ang tendera nitong si Yumi ay unti-unting nagiging pinakamahalagang bahagi ng kaniyang araw. Tahimik ang gabi sa barangay San Isidro. Unti-unti nang nawawala ang ingay ng construction site. Ang mga makina ay tumigil na. At ang mga ilaw sa paligid ng proyekto ay nagsisilbing bantay sa malawak na lote kung saan unti-unting nabubuo ang malaking mall. Sa isang maliit na apartment na ilang kanto lang ang layo mula roon, may ilaw na nakasinde sa isang bintana sa ikalawang palapag. Doon nakatira si Hiro. Simple lamang ang apartment. Halos kasya lang isang maliit na kama, isang luma ngunit maayos na mesa, at isang cabinet na gawa sa plywood. May maliit ding kusina sa gilid kung saan may kalan at 2 kaldero. Sa sahig ay may nakapatong na pares ng sapatos na puno ng alikabok, mga sapatos na ginagamit sa construction site. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Hiro sa gilid ng kama. Basang-basa pa ang kanyang buhok matapos maligo. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants. Sa tabi niya ay ang kanyang helmet na makapal na guwantes na ginagamit sa trabaho. Pagod ang katawan niya. Ramdam pa rin sa kanyang mga balikat ang bigat ng mga bakal na binubuhat buong araw. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya ngayong gabi. Hindi siya galit sa pagod. Sa halip, parang may kakaibang saya sa dibdib niya. Tahimik niyang naaalala ang nangyari kanina sa lugawan. Ang mainit na lugaw, ang usok ng sabaw na may amoy ng luya, at ang babaeng masiglang ngumiti habang inaabot ang mangkok. Libre na po yan. Napangiti siya. Hindi niya inaasahan na sa simpleng lugawan sa gilid ng kalsada ay makakaramdam siya ng ganitong katahimikan.
Mula nang dumating siya sa San Isidro, halos lahat ng araw niya ay puno ng obserbasyon. Pinagmamasdan niya ang mga manggagawa, ang sistema ng trabaho, ang paraan ng pamamalakad ng site. Ngunit ngayong gabi, iba ang nasa isip niya. Si Yumi. Ang babaeng walang pakialam kung kikita siya o hindi basta't walang may magugutom. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa mesa. Naputol ang kanyang pag-iisip. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan ang nakalagay doon. Marco Office. Bahagyang napabuntong hininga si Hero bago sagutin ang tawag. Hello? Agad sumagot ang boses sa kabilang linya. Good evening, Sir Hero. Sa sandaling yon, parang nagbago ang aura ng lalaki. Ang simpleng construction worker ay tila nawala. Pinalitan nito ng isang taong sanay magdesisyon para sa malalaking bagay. Ano yon, Marco? Kalmado ang tanong niya. Sir, tungkol po sa progress report ng San Isidro Mall Project. Tumayo si Hero at lumapit sa bintana. Mula roon ay kita niya ang malayong ilaw ng construction site. Kamusta ang report? According sa engineering team, ahead of schedule po tayo ng 2 linggo. Tumango si Hero kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Good. May sandaling katahimikan sa linya. Pagkatapos ay muling nagsalita si Marco. Sir, sigurado po ba kayo na gusto ninyong manatili pa rin sa site bilang worker? Bahagya namang napangita si Hero. May problema ba? Wala naman po, sir. Pero nag-aalala lang ang board. Hindi po nila alam na nandyan kayo. Mas mabuti ng ganon. Pero sir, pinutol ni Hero ang sasabihin nito. Marco. Yes, sir? Sabihin mo sa board na wala silang dapat ipag-alala. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Sir, okay po. Anything else? May meeting po tayo sa Friday with the investors. Handle it for now? Yes, Sir Hero. Pagkatapos, ay pinatay ni Hero ang tawag. Tahimik siyang tumingin sa cellphone. Sa screen nito ay makikita ang kanyang full name na nakasave sa contact list. Hero Villanueva. Isang pangalan na kilala sa mundo ng negosyo. Isang pangalan na may bigat sa industriya ng real estate development. Siya ang CEO ng Villanueva Developments. Ang kumpanyang may hawak sa proyekto ng malaking mall na itinatayo sa barangay San Isidro. Kung gugustuhin niya, maaari siyang manatili sa isang mamahaling condominium sa Maynila. Maaari siyang mag-utos lang sa opisina. Maaari siyang pumunta sa site sakay ng mamahaling kotse at kausapin ng mga manager. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Sa halip, pinili niyang magtrabaho sa site bilang ordinaryong manggagawa. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan may nakapatong na laptop. Binuksan niya ito. Sa screen ay lumabas ang blueprint ng mall project. Napakalawak ng plano. May 4 na palapag. May sinehan, may supermarket, restaurants at iba pang establishmento. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng kanilang kumpanya. Tahimik niyang tinitigan ang blueprint. Naalala niya kung bakit niya pinili ang ganitong paraan. 2 taon na ang nakalipas nang mapansin niya ang isang problema sa kumpanya. Maganda ang mga plano, maganda ang mga design. Ngunit may mga reklamo mula sa mga empleyado sa site. Minsan ay mabagal ang supply. Minsan naman hindi maayos ang sistema. At kadalasan, hindi naririnig ng management ang tunay na sitwasyon ng mga manggagawa. Kaya gumawa siya ng desisyon na ikinagulat ng marami. Papunta siya mismo sa site. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang ordinaryong worker. Gusto niyang makita ang lahat mula sa pinakailalim. Ang init ng araw, ang bigat ng trabaho, ang pagod ng mga taong bumubuo sa proyekto. Dahil para sa kanya, kung hindi niya mararanasan ang paghihirap ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya, hindi siya magiging mabuting leader. Kaya nagpakilala siya sa site bilang simpleng manggagawa. Ginamit niya ang pangalang Hero Santos. At simula noon, araw-araw siyang pumapasok sa trabaho kasama ang ibang workers. Nagbubuhat, nagkakarga ng bakal, naglalakad sa ilalim ng araw,
Sa unang linggo halos sumuko ang katawan niya. Hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Mas sanay siya sa air-conditioned na opisina. Ngunit habang tumatagal, mas nauunawaan niya ang buhay ng mga manggagawa. Kung gaanong kahirap kumita ng pera, kung gaano kasimple ang mga kaligayahan nila. Isang mainit na pagkain, isang maikling pahinga, o isang masayang kwentuhan. At doon niya natuklasan ang lugawan ni Aling Nena at si Yumi. Napangiti siya habang nakatingin sa laptop. Hindi alam ng dalaga kung sino talaga siya. Para kay Yumi, isa lang siyang worker na laging gutom. Isang lalaking nangungutang pa ng 3 piso para sa lugaw. Naalala niya ang notebook kung saan sinulat ng dalaga ang utang niya. Hero, 30 pesos. Napailing siya habang natatawa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman nangutang ng pagkain. Ngunit sa kakaibang paraan, pakiramdam niya ay iyon ang isa sa pinakamahalagang mangkok ng lugaw na nakain niya. Biglang kumatok ang may-ari ng apartment mula sa labas. Hero, bayaran na ng tubig bukas ha? Tumayo siya at lumapit sa pinto. Opo, Naites. Maga kang matulog, mukhang pagod ka. Ngumiti naman siya. Oo nga po. Nang maisara niya ang pinto, muling bumalik ang katahimikan sa kwarto. Humiga siya sa kama. Mula sa bintana ay kita pa rin niya ang malayong ilaw ng construction site. At sa kabilang bahagi ng kalsada mula roon, ang maliit na lugawan. Alam niyang bukas ng umaga, muli siyang pupunta roon. Hindi bilang CEO, hindi bilang may-ari ng proyekto, kundi bilang simpleng manggagawa. Isang lalaking may utang na 30 piso. At sa hindi niya inaasahan, ang simpleng lugar na yon. At ang babaeng naghahain ng lugaw ay unti-unting nagiging dahilan kung bakit gusto niyang bumangon ng maaga, araw-araw. Lumipas ang mga araw sa barangay San Isidro na parang pang isang ritmo. Pagsikat ng araw, magsisimula ang ingay ng construction site. Pagkatapos, dadagsa ang mga manggagawa sa maliit na lugawan sa kanto. At halos araw-araw na rin may isang matangkad na worker na tahimik na nauupo sa parehong bangko. Si Hero. Sa una, hindi siya napapansin ng karamihan. Isa lang siya sa maraming manggagawang kumakain doon. Pero habang tumatagal, napapansin na siya ng mga suki. Hindi dahil maingay siya, kundi dahil lagi siyang naroon. Isang umaga, malamig pa ang hangin habang nagsisimula ang araw. Ang usok mula sa kaldero ng lugaw ay umaakyat sa hangin habang hinahalo ito ni Aling Nena. Yumi, dagdagan mo pa ng luya, sabi niya. Opo, sagot naman ni Yumi habang hinihiwang maliit na peraso ng luya sa chopping board. Sa gilid ng lugawan naroon na naman si Hero. Tahimik siya nakaupo, hawak ang helmet, at nakatingin sa mga manggagawang papasok sa pwesto. Napansin agad siya ni Yumi. Ngumiti ito. Oh, Kuya Hero, sabi niya habang lumalapit. Araw-araw ka na. Bahagya namang ngumiti si Hero. Masarap kasi ang lugaw ninyo. Talaga ba? Biro ni Yumi. O dahil may utang ka pa? Napakamat si Hero sa ulo. Ay, oo nga pala. Tinawanan siya ni Yumi. Kailan mo babayaran yung 30 pesos mo? Pag may pera na ako. Sus, dahilan. Natawa ang dalawang manggagawa sa tabi. Hero, bayaran mo na yan. Sigaw ng isa. Baka lumaki ang interes. Uy, walang interes dito. Sagad-agad ni Yumi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hero. Pero may penalty. Nagkunwaring nagulat naman si Hero. Ano yon? Ngumiti si Yumi. Kailangan mong kumain dito araw-araw. Napatawa ang mga nakarinig. Okay lang sa akin yan. Sagot naman ni Hero. Talaga? Oo. Sa totoo lang, hindi naman niya kailangan ng dahilan para bumalik. Kahit walang utang, gusto na rin niyang bumalik. Lumipas ang ilang linggo at naging pamilyar na eksena ang presensya ni Hero sa lugawan. Minsan ay umuupo siya kasama ng ibang workers. Minsan naman ay tahimik lang siyang kumakain habang pinagmamasdan ang paligid. Pero napapansin ni Yumi na may kakaiba sa kanya.
Hindi siya tulad ng ibang manggagawa na maingay at mahilig makipagbiruan. Mas tahimik siya. Pero kapag nagsalita, may lalim ng kaniyang mga salita. Isang tanghali, bahagyang kaunti ang customer sa lugawan. Mainit ang panahon at karamihan sa mga manggagawa ay bumalik sa trabaho. Sa isang mesa, nakaupo si Hero habang kumakain ng lugaw. Lumapit si Yumi dala ang pitsa ng tubig. Kuya Hero, tubig? Oo, salamat. Habang nagbubuhos siya ng tubig sa baso nito, napansin niya ang sugat sa kamay ng lalaki. Ay, nasugatan ka. Tiningnan ni Hero ang kaniyang kamay. Maliit lang yan. Paano nangyari? Bakal, sa site. Napailing si Yumi. Ang hirap ng trabaho ninyo, no? Hindi naman agad sumagot si Hero. Sa halip ay tumingin siya sa paligid. Sa ibang mesa, may dalawang worker na kumakain ng lugaw. Narinig nila ang isa sa kanila na nagsabi, Yumi, pwede bang bukas na lang bayad? Napatingin si Hero sa kanila. Lumapit agad si Yumi. Bakit, Kuya Jun? Naubos na kasi pera ko eh. Tumangulang si Yumi. Sige lang. Ay talaga? Oo naman. Ngumiti si Yumi habang nilalagay ang mangkok ng lugaw sa harap nito. Kain muna kayo. Napakamot sa ulo ang lalaki. Salamat ha. Bumalik si Yumi sa mesa ni Hero. Napansin niyang pinagmamasdan siya ng lalaki. Ano? Tanong niya. Ganito ka ba sa lahat? Ha? Pinapautang mo lahat? Tumawa si Yumi. Di naman lahat, pero marami. Kasi napakamot siya sa ulo. Alam ko kung gaano kahirap magtrabaho sa site. Saglit siyang tumingin sa construction site sa kabila ng kalsada. Mainit, mabigat, nakakapagod. Tahimik lang nakikinig si Hero. Kung lugaw lang makakapagpagaan ang araw nila, dagdag ni Yumi. Okay lang sa akin. Hindi agad nakasagot si Hero. Sa simpleng paraan ng pagsasalita ng dalaga, may kakaibang bigat ang mga salita nito. Hindi ito nagpapakitang gilas. Hindi rin ito naghahanap ng papuri. Natural lang ang kabutihan niya. At iyon ang lalong humanga si Hero. Habang tumatagal ang araw, mas lalo pang nagiging magaan ang samahan nila. Hero! Sigaw ni Yumi isang araw. Lumapit siya. Oh, utang mo. Ano na naman? 30 pesos. Hindi pa babayad? Hindi. Tumawa siya. Sige, bukas. Bukas ulit. Promise. Napailing naman si Yumi. Kung hindi ka lang mabait sa mga worker, hindi na kita papautangin eh. Mabait ba ako? Oo. Talaga? Tumango si Yumi. Hindi ka mayabang eh. Napangiti si Hero. Kung alam lang niya kung gaano karaming tao ang yumuyuko sa kanya sa opisina. Pero dito, isa lang siyang ordinaryong lalaki. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, masaya siya sa ganitong buhay. Isang hapon matapos kumain ng karamihan ng workers, tahimik na ang lugawan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alikabok mula sa construction site. Si Yumi naglilinis ng mesa habang si Hero naman ay nakaupo pa rin sa bangko. Hindi ka pa ba babalik sa trabaho? Tanong niya. Break pa. Umupo si Yumi sa tapat niya sandali. Napansin niya ang pawis sa noon ng lalaki. Pagod ka? Medyo. Ngunit ngumiti si Hero. Pero okay lang. Bakit? Saglit siyang tumingin kay Yumi. Dahan-dahan siyang nagsalita. Masarap kasi ang lugaw. Natawa si Yumi. Loko. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalaga, may unti-unting pagbabago sa loob ni Hero. Noong una, simple lamang ang dahilan kung bakit siya pumupunta sa lugawan. Para kumain, para magpahinga. Pero ngayon, may ibang dahilan na. Napapansin niya ang paraan ng pagngiti ni Yumi. Ang paraan ng pag-aalala nito sa mga customer. Ang paraan ng pagsisilbi nito kahit pagod na. At sa bawat araw na nakikita niya iyon, may nararamdaman siyang bago.
Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Tahimik siyang tumingin sa dalaga habang ito naman ay abala sa paglilinis ng mesa. Sa loob ng kanyang isip, napangiti siya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Unti-unti, nahuhulog siya sa kabutihan ni Yumi Rivera. Tahimik ang tanghali sa barangay San Isidro. Ang araw ay mataas na sa langit at halos wala ng ulap. Mainit ang hangin na dumadampi sa kalsada at ang alikabok mula sa construction site ay paminsan-minsang tinatangay ng hangin. Sa lugawan ni Aling Nena, hindi na kasing dami ang tao kumpara sa umaga. Karamihan sa mga construction workers ay bumalik na sa trabaho matapos ang kanilang lunch break. Naiwan na lamang ang ilang mangkok sa mesa at ang mahinang usok mula sa kaldero ng lugaw. Si Yumi ay abala sa pagpupunas sa mga mesa gamit ang basang-basahan. Habang ginagawa iyon, napansin niyang may isang taong nakaupo pa rin sa bangko malapit sa kanto ng lugawan. Si Hero. Tahimik siya nakaupo, hawak ang baso ng tubig. At nakatingin sa construction site sa kabila ng kalsada. Lumapit si Yumi. "Hindi ka pa ba bumabalik sa site?" tanong niya. Tumingin naman si Hero at bahagyang ngumiti. "Late pang shift ko." Umupo si Yumi sa kabilang bangko, hawak pa rin ang basahan sa kamay. Sa paligid nila ay maririnig ang mahihinang tunog ng construction, mga bakal na tinatama, mga utos ng foreman sa malayo, at ang paminsan-minsang pag-uga ng malalaking makina. Ngunit sa lugawan, tahimik. "Hero?" sabi ni Yumi habang nakatingin sa kanya. "Oh? Matagal ka na bang worker sa construction?" Saglit siyang nag-isip bago sumagot. "Hindi pa naman ganun katagal." Tumango si Yumi. "Mahirap pa, no?" "Medyo. Ang init pa naman ngayon." Napatingin si Hero sa kanya. "Sanay ka na dito?" "Oo naman," sagot naman ni Yumi. "Bata pa lang ako. Andito na ako sa lugawan." Naging interesado si Hero. "Talaga?" Tumango siya. Dito na ako halos lumaki." Tahimik na umupo si Hero. Hinahantay ang susunod niyang sasabihin. Para kay Yumi, parang natural lang ang pagkwento. Wala itong drama sa boses niya. Parang simpleng alaala lang. "Wala na kasi akong magulang," sabi niya. Saglit na tumigil ang kamay niya sa pagpupunas ng mesa. Tahimik si Hero. "Namatay sila nung bata pa ako." Bahagyang kumunot ang noo ni Hero. "Mga ilang taon ka nun?" "Siguro mga 8. Huminga siya ng malalim. "Naaksidente sila." Hindi na nagtanong pa si Hero ng detalye. Naramdaman niyang hindi iyon madaling kwento. Ngunit nagpatuloy pa si Yumi. "Pagkatapos nun, wala na akong mapuntahan." Sandali siyang napangiti. "Buti na lang nandyan si Nanay Nena." Napatingin si Hero sa kusina kung saan abala si Aling Nena sa paghahalo ng lugaw. "Siya ba nagpalaki sa'yo?" "Oo." May lambing sa boses ni Yumi habang nagsasalita. "Kaibigan kasi siya ng nanay ko dati." Tahimik na nakikinig si Hero. "Hindi naman siya mayaman," dagdag ni Yumi. "Pero hindi niya ako pinabayaan." Napangiti siya habang nakatingin sa lugawan. "Noong una, tumutulong-tulong lang ako sa paghuhugas ng pinggan." "Bata ka pa nun?" "Oo," sagot niya. "Pero gusto ko tumulong." Unti-unti niyang pinunas ang huling mesa. "Habang tumatagal, natuto na akong magluto ng lugaw." Tumawa siya ng mahina. "Sa totoo lang, mas magaling pa rin si Nanay Nena." Napatingin si Hero sa kaldero. Ang amoy ng lugaw ay kumakalat pa rin sa paligid. Mainit, mabango at may halong bawang. "Pero okay na rin," sabi ni Yumi. "Natuto ako magtrabaho." Tumingin siya kay Hero. "Masaya naman ako dito." Hindi agad sumagot si Hero. Sa isip niya, mahirap paniwalaan kung gaano kasimple ang pananaw ni Yumi sa buhay. Kung tutuusin, maraming tao sa mundo ang naghahanap ng mas malaking pangarap, mas malaking bahay,
mas malaking trabaho, mas maraming pera. Pero ang dalagang ito, mukhang kontento na sa simpleng lugawan sa kanto. Hindi mo ba naisip na umalis dito? Tanong ni Hero. Umalis? Tumango siya. Magtrabaho sa ibang lugar. Napaisip si Yumi. May mga nagsabi na rin yan. Ano sagot mo? Ngumiti siya. Di ko alam. Tumingin siya sa paligid ng lugawan. Ang lumang mesa, ang kahoy na bangko, ang kaldero ng lugaw. Parang ito na kasi ang buhay ko. Tahimik na nakinig si Hero. Dito ako lumaki, dagdag niya. Dito ko nakilala ang maraming tao. Napatingin siya sa construction site. At saka, saglit siyang tumigil. Masaya ako nakakatulong. Sa lugaw? Oo. Tumawa siya. Alam mo ba kung gaano kasaya kapag may worker na gutom tapos mabibigyan mo ng mainit na pagkain? Hindi agad nakasagot si Hero. Sa halip ay tinignan lang niya ang dalaga. Simple lang yun, sabi ni Yumi. Pero para sa kanila, malaking bagay na. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Ang hangin ay may dalang amoy ng mainit na sabaw at alikabok mula sa construction site. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hero na may natutunan siya mula sa dalaga. Hindi sa negosyo, hindi sa trabaho, kundi sa buhay. Napansin ni Yumi na tahimik siya. Ano? Umiling si Hero. Wala. Sigurado ka? Ngumiti siya. Iniisip ko lang. Ang ano? Saglit siyang tumingin sa kanya bago sumagot. Ang bait mo. Nagulat si Yumi. Ano ba yan? Sabi niya habang tumatawa. Hindi naman. Oo. Umiling siya. Normal ko lang to. Hindi. Hindi na nagdagdag si Hero ng paliwanag. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi normal ang kabutihan ni Yumi. Sa mundo na kinagagalawan niya, sa mundo ng negosyo at pera, bihirang mga taong ganito. Ang mga taong handang tumulong kahit walang kapalit. Mga taong masaya na sa simpleng bagay. At habang nakaupo siya sa ligawan na iyon, mas lalo niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi lang siya naaaliw sa presensya ni Yumi. Hindi lang siya nasasanay sa lugaw. Unti-unti, mas lalo siyang humahanga sa dalaga. At habang pinagmamasdan niya si Yumi na masayang naglilinis ng mesa at nakikipagkwentuhan kay Aling Nena sa kusina, may isang tahimik na pakiramdam na lumalalim sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam na nagsisimulang maging mas mahalaga sa kanya araw-araw. At hindi niya namamalayan, unti-unti na siyang nahuhulog kay Yumi Rivera. Maagang umaga sa barangay San Isidro. Ang araw ay bahagyang sumisilip pa lamang mula sa likod ng mga gusali. Ang hangin ay may konting lamig. Ngunit ramdam na rin ang init na darating pagdating ng tanghali. Sa lugawan ni Aling Nena, nagsisimula na naman ang pamilyar na eksena. Umaakyat ang usok mula sa malaking kaldero ng lugaw. May amoy ng bawang na piniprito sa kawali at ang halimuyak ng luya na nagpapainit sa sabaw. Yumi, ihanda mo na yung mangkok! Tawag ni Aling Nena mula sa kusina. Opo. Mabilis namang inilatag ni Yumi ang mangkok sa mesa habang dumarating na ang mga construction workers mula sa kabilang kalsada. Ang ingay ng mga yabag, tawanan at kwentuhan ay unti-unting napuno ang maliit na lugawan. Sa isang sulok ng bangko, dumating na naman si Hero. Bitbit ang helmet at bahagyang pawisan ng noo. Napansin agad siya ni Yumi. Oh, andito na naman ang may utang! Sigaw niya ng pabiro. Napalingon pa ang ilang workers at natawa. Magkano na bang utang mo, Hero? Biro ng isa. 30 pesos pa rin, sagot ni Yumi. Lumapit siya sa mesa ni Hero. Order? Lugaw. Plain ulit? May itlog na. Nagkunwaring nagulat si Yumi. Uy, umayaman ka na. Natawa si Hero. Medyo.
Habang inaabot niya ang mangkok ng lugaw, napansin ni Yumi ang cellphone ni Hiro sa mesa. Isang simpleng smartphone. May Facebook ka? Biglang tanong ni Yumi. Nagulat naman si Hiro. Ha? Facebook? Meron. Add mo nga ako? Napangiti si Hiro. Talaga? Oo naman. Kinuha ni Yumi ang cellphone niya mula sa apron at mabilis na nag-type. Yumi Rivera. Tinuro niya ang screen. Yan, ako yan. Sa picture ay makikita si Yumi na nakangiti habang nakasuot ng apron sa harap ng lugawan. Natural lang ngiti, walang arte. Tiningnan ni Hiro ang larawan bago pindutin ang add friend. Ayan, sabi niya. Accepted. Sagot agad ni Yumi matapos tingnan ang notification. Napailing si Hiro habang tumatawa. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Hiro sa trabaho sa construction site. Ngunit sa isip niya ay may isang bagong bagay na nangyari. Ngayon, may paraan na siyang makausap si Yumi kahit wala siya sa lugawan. Tahimik ang maliit na apartment ni Hiro. Nakaupo siya sa kama habang hawak ang cellphone. Sa screen ay bukas ang Facebook. Nakita niya ang profile ni Yumi. Maraming litrato ng lugawan. May nalarawan siya kasama si Aling Nena. May isa pang larawan na hawak niya ang malaking sandok habang tumatawa. Napangiti si Hiro. Habang tinitingnan niya ang larawan, napansin niyang simple lamang ang buhay ng dalaga. Walang mamahaling lugar, walang magagarmog na bet. Pero sa bawat larawan, makikita ang tunay na saya. Biglang tumunog ang notification. From Yumi Rivera. Hello, Kuya Hiro. Napangiti si Hiro habang nagtatype ng reply. From Hiro. Hello. Mabilis namang sumagot si Yumi. Kumain ka na? From Hiro. Oo. From Yumi. Buti naman. May sandaling katahimikan. Habang hawak ang cellphone, nag-isip si Hiro. May gusto siyang sabihin. Isang ideya na ilang araw niya nang iniisip. Sa wakas, nag-type siya. From Hiro. Day off ka sa Sunday. Ilang segundong lumipas bago sumagot si Yumi. Talaga? Oo. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang mensahe. Gusto mo magkape? Saglit na hindi sumagot si Yumi. Lumipas ang ilang segundo pagkatapos sa isang notification ng lumitaw. Ha? Napangiti naman si Hiro. Coffee lang. Muling natahimik ang chat. Sa kabilang bahagi ng barangay, nasa maliit na kwarto si Yumi. Nakaupo siya sa kama habang hawak ang cellphone. Magkape? Bulong niya. Hindi siya sanay sa ganito. Halos buong buhay niya ay nasa lugawan lang siya. Trabaho sa umaga, pahinga sa gabi. Paminsan-minsan ay bibili ng grocery sa palengke. Pero lumabas para makipagkape sa isang lalaki? Napakamot siya sa ulo. Nag-type siya ng reply. Nako, hindi ako sanay lumabas. Agad namang sumagot si Hiro. Coffee lang naman. Malayo ba? Cafe sa kabilang barangay. Tahimik na tumingin si Yumi sa screen. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Hindi naman ito malaking bagay. Kape lang. Pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Maya-maya ay lumabas si Aling Nena mula sa kusina. Oh Yumi, bakit natutulala ka dyan? Nagulat siya. Ha? Wala po. Lumapit si Aling Nena. Sino yung kachat mo? Medyo nahiya si Yumi. Si Hiro po. Kilala ko ba yan? Yung worker po sa site. Napangiti si Aling Nena. Oh, ano sabi? Iniimbitahan niya po ako magkape. Tumaas ang kilay ni Aling Nena. Oh, Nay Nena. Tumawa ito. Anong sagot mo? Hindi ko pa alam. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Gusto mo ba siya? Nay Nena, tumawa ulit ang matanda. Sagutin mo lang. Huminga naman ng malalim si Yumi. Di naman masamang magkape. Dagdag pa ni Aling Nena. Minsan lang naman lumabas. Napaisip si Yumi.
Sa totoo lang, medyo gusto niya ring subukan. Bumalik siya sa chat. Matagal siyang nakatitig sa screen bago nag-type. From Yumi. Sige. Agad na lumitaw ang typing indicator mula kay Hero. Talaga? Ngumiti si Yumi habang nagtatype. Pero, ilang segundong lumipas, isang kape lang. Sa kabilang apartment na pangiti si Hero habang hawak ang cellphone. Deal. Bulong niya. Hindi niya alam kung bakit parang masaya siyang parang bata. Hindi naman ito malaking bagay. Isang simpleng coffee date lang. Pero para sa kanya, ito ang unang pagkakataon na lalabas siya kasama si Yumi. At sa isip niya, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame ng maliit na apartment na pangiti siya. Dahil sa darating na linggo, hindi siya pupunta sa lugawan bilang gutom na worker, kundi bilang isang lalaking gustong makilala pa ang babae na nagbago ng kanyang araw-araw na buhay. Linggo ng hapon sa Barangay San Isidro, tahimik ang paligid kumpara sa karaniwang araw. Wala na ang ingay ng construction site dahil day off ng karamihan sa mga manggagawa. Ang malawak na bakuran ng ginagawang mall ay tila nagpapahinga rin. Walang umaandar na makina, walang sigawan ng foreman, at walang kalansing ng bakal. Sa lugawan ni Aling Nena, maaga silang nagsara. Yumi, umalis ka na, sabi ni Aling Nena habang nagliligpit ng mga mangkok. Nay Nena, okay lang po. Hoy, putol ng matanda habang nakangiti. Date mo, 'di ba? Nay Nena, tumawa si Aling Nena. Hindi na ako bata, Yumi, nakikita ako mga bagay-bagay. Namulampis ngayon ng dalaga. Nako, kape lang naman po yun. Di kape lang. Huminga ng malalim si Yumi habang tinatanggal ang apron. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Halos buong buhay niya ay umiikot lang sa lugawan at sa barangay. Pero ngayong araw, pupunta siya sa cafe sa kabilang barangay para makipagkita kay Hero. Paglabas niya sa lugawan, bahagyang lumamig ang hangin. Ang langit ay may kulay kahel habang papalubog ang araw. Naglakad siya papunta sa sakyan ng tricycle. Hawak ang maliit niyang bag habang nasa biyay hindi niya naman maiwasang kabahan. Relax lang, bulong niya sa sarili. Kape lang po. Sa cafe, ang cafe ay maliit ngunit maaliwalas. May mga ilaw na dilaw ng kulay na nakasabit sa kisame. Ang mga mesa ay gawa sa kahoy at may mahihinang tugtog ng acoustic music sa background. Pagpasok ni Yumi, sinalubong siya ng amoy ng bagong templang kape at tinapay na bagong hango sa oven. Napatingin siya sa paligid. Ang ganda pala dito, bulong niya. Hindi siya madalas pumunta sa ganitong lugar. Habang nakatingin siya sa menu sa counter, may isang boses na tumawag sa kanya. Yumi! Paglingon niya, sandali siyang natigilan. Si Hero. Pero hindi ito ang Hero na nakikita niya araw-araw sa construction site. Hindi siya pawisan. Hindi siya marumi. Hindi siya nakasuot ng lumang t-shirt. Ngayon, malinis ang kanyang suot na polo shirt at maayos ang buhok. Parang ibang tao. Halos hindi naman makapaniwala si Yumi habang nakatingin sa kanya. Hero? Ngumiti ang lalaki. Oh, napakurap si Yumi. Ikaw ba talaga yan? Tumawa si Hero. Bakit? Iba ka. Mas gwapo ba? Napatawa si Yumi. Medyo. Umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Sa labas ay makikita ang maliit na kalsada ng barangay at ang mga taong dumadaan habang papalubog ang araw. Lumapit ang waiter. Order po. Cappuccino, sabi ni Hero. Tumingin siya kay Yumi. Sa'yo? Napatingin naman si Yumi sa menu. Hindi siya sanay sa mga pangalan ng kape. Ano pa masarap? Latte? Sige, latte. Pag-alas ng waiter, muling tumingin si Yumi kay Hero. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa alin? Na ganito ka pala kapag hindi nasa construction site. Ngumiti si Hero. Ikaw din naman. Ano?
Maganda ka pala kahit walang apron. Lumulang pisngi ni Yumi. Loko. Natawa silang pareho. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang kanilang mga kape. Ang usok mula sa tasa ay may dalang matamis na amoy ng kape at gatas. Dahan-dahang hinigop ni Yumi ang latte. Wow, sabi niya. Masarap? Oo. Tahimik silang umupo sandali habang tinatamasa ang kape. Pagkatapos ay nagsimula ang kanilang kwentuhan. Hero, sabi ni Yumi. Oh, bakit ka nagtrabaho sa construction? Saglit siyang nag-isip. Gusto ko lang. Gusto mo lang? Tumango siya. Mas gusto ko ang trabaho na may ginagawa. Napaisip si Yumi. Ang hiyap kaya ng trabaho ninyo? Nasanay na rin ako. Hindi ka ba nangangarap ng ibang buhay? Tanong ni Yumi habang nakatingin sa kanya. Saglit na natahimik si Hero. Kung alam lang ng dalaga kung gaano kalaki ang buhay na meron siya. Pero hindi niya yon pwedeng sabihin. Hindi pa. Kahit simple lang, sagot niya. Napangiti si Yumi. Ako, simple lang din ang pangarap ko. Ano? Na lumaki pa ang lugawan ni Nanay Nena. Napangiti si Hero. Talaga? Oo. Paano? Siguro balang araw magiging maliit na restaurant. Habang nagsasalita si Yumi, makikita sa kanyang mga mata ang excitement. Yung tipong may bubong na maayos, maraming mesa, at mas maraming pagkain. Tahimik na nakinig si Hero. Hindi niya inaasahan na ganoon lang kasimple ang pangarap ng dalaga. Pero sa paraan ng pagsasalita nito, parang napakahalaga ng pangarap na yon. Magagawa mo yan, sabi ni Hero. Tumingin si Yumi sa kanya. Talaga? Oo. Bakit ka sigurado? Ngumiti si Hero. Masipag ka eh. Napangiti si Yumi. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas nagiging magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Ang kaba ni Yumi kanina ay unti-unting nawawala. Hindi na awkward ang kanilang usapan. Parang matagal na silang magkaibigan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga pagkain na gusto nila, mga pelikula na napanood, mga nakakatawang karanasan sa trabaho. Minsan ay tumatawa sila ng malakas. Minsan naman ay tahimik lang habang umiinom ng kape. Sa labas ng cafe, tuluyan ang lumubog ang araw. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang magsindi. Sa loob ng cafe, mas lalong naging tahimik at cozy ang paligid. Habang nakatingin si Hero kay Yumi na tumatawa sa isang kwento, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na matagal niya nang hindi nararanasan. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa simpleng kasiyahan. Sa kabilang banda, si Yumi naman ay nakatingin din kay Hero. Napansin niya kung gaano itong kalmadong magsalita, kung gaano itong marunong makinig, at kung gaano siyang kakomportable sa presensya nito. Sa isip niya napangiti siya. Hindi niya akalain na ang simpleng kape na ito ay magiging ganitong kasaya. Habang papalabas sila ng cafe, matapos ang kanilang date, napansin ni Yumi ang malamig na hangin ng gabi. At sa unang pagkakataon, hindi niya naisip ang trabaho sa lugawan. Hindi niya naisip ang pagod ng araw. Sa halip, inisip niya ang isang bagay. Na baka, ang simpleng lalaking laging kumakain ng lugaw sa kanilang kanto ay unti-unti na ring nagiging mahalagang bahagi ng kaniyang buhay. Lumipas ang mga araw matapos ang kanilang unang pagkikita sa cafe. Sa barangay San Isidro, bumalik sa normal ang ritmo ng buhay. Maagang nagigising ang mga tao, nagsisimula ang ingay ng construction site, at muli na namang napupuno ng mga manggagawa ang maliliit na lugawan ni Aling Nena. Ngunit may isang bagay na napansin ng mga suke sa lugar. Mas madalas na makita si Hero sa lugawan. Kung dati ay isang beses lang siyang pumupunta sa umaga, ngayon ay bumabalik pa siya sa tanghali. Minsan ay dumadaan pa siya sa hapon kahit wala namang order. Isang umaga, bahagyang malamig ang hangin habang sumisikat ang araw.
Sa lugawan, abala si Yumi sa paghahain ng lugaw sa mga manggagawa. Kuya Ben, extra chicharon nga, sabi niya habang inaabot ang mangkok. Salamat Yumi, extra lugaw, sagot ng matandang worker. Sa kabila mesa naman, tahimik na nakaupo si Hero. Hawak niya ang mangkok ng lugaw habang pinagmamasa ng dalaga na abala sa trabaho. Mabilis ang kilos ni Yumi. Kung minsan ay tumatakbo siya mula sa kusina papunta sa mesa. Kung minsan ay nakikipagbiruan sa mga customer. At kahit pawisan na siya at medyo magulo ang buhok dahil sa init, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Napangiti si Hero habang nakatingin sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, nasanay na siyang makita ang eksenang ito. At sa totoo lang, ito na ang paborito niyang parte ng araw. Hero! Napalingon siya. Si Mang Ben ang nagsalita habang umunguya ng lugaw. Araw-araw ka na yata dito ah. Napakamot naman si Hero sa ulo. Masarap kasi. Talaga? Tumingin si Mang Ben kay Yumi na nasa kabilang mesa naman. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Hero. Sigurado ka bang lugaw lang? Napangiti ang ibang workers. Ay nako, sabi ng isa. Mukhang hindi lang lugaw ang dahilan. Napailing si Hero. Kung ano-anong sinasabi ninyo. Natawa sila. Samantala si Yumi ay abala naman sa paglalagay ng itlog sa mangkok ng isang customer. Yumi! Sigaw ni Mang Ben. Oh, may nagmamahal na sa'yo dito. Napalingon si Yumi. Ano na naman ba yan? Tinuro ni Mang Ben si Hero. Siya oh. Namula si Yumi. Hoy, Mang Ben! Natawa ang buong mesa. Samantala si Hero naman ay napailing habang bahagyang napapangiti. Hindi kayo tumitigil, sabi niya. Ngunit kahit nagbibiro lang ang mga manggagawa, may katotohanan sa kanilang sinabi. Habang nakaupo siya roon, pinagmamasdan ni Yumi na abala sa paghahain ng pagkain. Napagtanto ni Hero ang isang bagay. Hindi lang siya nasasanay sa presensya ng dalaga. Hindi lang siya naaaliw sa kabaitan nito. May nararamdaman na siyang mas malalim. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam na dahan-dahang lumalalim araw-araw. Mas tahimik ang lugawan. Karamihan sa mga manggagawa ay bumalik na sa site matapos kumain. Si Yumi ay naglilinis ng mga mesa habang si Hero naman ay nakaupo pa rin sa bangko. Napansin niya na kanina pa siyang nakatingin. Ano? Tanong niya habang nakangiti. Napakurap si Hero. Ha? Kanina ka pa nakatitig. Napangiti siya. Pinagmamasdan lang kita. Bahagyang napahiya si Yumi. Bakit? Masipag ka. Napailing siya habang tumatawa. Natural, trabaho ko to. Hindi lang yon. Ha? Saglit na natahimik si Hero. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Sa halip ay sinabi na lang niya. Ang bait mo. Napakamot si Yumi sa ulo. Paulit-ulit ka na. Pero totoo. Hindi na sumagot si Yumi. Sa halip ay bumalik siya sa paglilinis ng mesa. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang umiti. Hindi niya alam kung bakit pero masaya siya kapag nandyan si Hero. Sa construction site nakaupo si Hero sa gilid ng isang malaking semento habang nagpapahinga. Pawisan siya matapos ang ilang oras ng trabaho. Lumapit ang isa sa mga worker. Hero! Oh, tanong ko lang. Ano yan? Nililigawan mo ba si Yumi? Halos mabulunan naman si Hero sa iniinom na tubig. Ha? Tumawa ang lalaki. Kasi araw-araw ka sa lugawan. Napakamot naman si Hero sa ulo. Kaibigan lang. Sure ka? Tahimik siyang napangiti. Hindi siya sigurado. Bandang hapon sa lugawan halos wala ng customer. Si Yumi nakaupo sa bangko habang nagpapahinga sandali. Biglang tumawid si Hero mula sa construction site. Hero? Lumapit siya. Break! Umupo siya sa tabi ni Yumi. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay may dalang amoy ng alikabok at mainit na semento mula sa site. Pero sa lugawan, may amoy pa rin ng sabaw ng lugaw at pritong bawang.
Pagod ka? Tanong ni Yumi. Medyo. Inabot niya ang isang baso ng tubig. Salamat. Habang umiinom siya, tahimik siyang tumingin kay Yumi. Napansin naman ng dalaga. Ano? Wala. Kanina ka pa ganyan. Ngumiti si Hiro. Masaya lang ako. Bakit? Saglit siyang tumingin sa lugawan. Sa maliit na pwesto sa mga mesa sa kaldero ng lugaw. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Yumi. Dahil nandito ako, napangiti si Yumi. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, parang may kakaibang init sa dibdib niya. Sa loob ng ilang linggo, nasanay na siyang makita si Hiro araw-araw. Nasanay na siya sa mga biro nito, sa mga simpleng kwentuhan nila, at sa presensya nito sa lugawan. At ngayon, napagtanto niya ang isang bagay. Kapag wala si Hiro, parang may kulang sa araw niya. Habang magkatabi silang nakaupo sa bangko at tahimik na pinagmamasdan ang papalubog na araw sa likod ng construction site, pareho nilang hindi namamalaya ng isang bagay. Unti-unti, pareho na silang nahuhulog sa isa't isa. Malamig ang simoy ng hangin sa maliit na park sa kabilang barangay. Gabi na, at ang mga ilaw sa pose nagbibigay ng malambot na dilaw na liwanag sa paligid. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Josie Guadalupe, Eden Rabago from Naga City, Camarines Sur, at Pressy Arellano from Qatar. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. May ilang pamilya na naglalakad sa gilid ng park. At may mga batang naglalaro pa rin sa maliit na playground. Sa isang landas na napapalibutan ng mga puno, dahan-dahang naglalakad sina Hiro at Yumi. Katatapos lang nilang kumain sa isang maliit na karinderya malapit sa park. Sa kamay ni Yumi, may hawak na maliit na paper cup ng taho na binili nila sa labas. Ang sarap, sabi niya habang hinihigop ang matamis na taho. Ngumiti naman si Hiro. Panghimagas. Libre pa. Siyempre. Tahimik silang naglakad sandali. Ang mga dahon ng puno ay gumagalaw sa hangin at paminsan-minsan ay maririnig ang huni ng mga kuliglig sa damuhan. Si Yumi nakatingin sa ilaw sa paligid habang naglalakad. Hindi siya sanay sa ganitong gabi. Karaniwan sa ganitong oras ay nasa bahay na siya pagkatapos tumulong sa lugawan. Pero ngayong gabi, kasama niya si Hiro. At kahit simpleng lakad lang ito sa park, masaya na siya. Hiro, sabi niya. Oh, ang tahimik dito, no? Oo, mas tahimik kaysa sa lugawan. Tumawa si Hiro. Sigurado. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa isang bahagi ng park na may mahabang bench sa ilalim ng malaking puno, huminto si Hiro. Dito muna tayo? Umupo sila sa bench. Sa harap nila ay may maliit na pond na may ilaw sa paligid. Ang tubig ay bahagyang kumikislap habang gumagalaw ang hangin. Tahimik ang paligid, saglit na nakikinig si Yumi sa mga tunog ng gabi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiro. Salamat ha. Sa ano? Sa paglabas. Ngumiti si Hiro. Salamat din. Bakit? Pumayag ka. Napangiti si Yumi habang nakatingin sa pond. Tahimik ulit ang ilang segundo. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Parang may gustong sabihin si Hiro. Napansin niyo ni Yumi. Ano? Tumingin si Hiro sa kanya. Ano? Para kasing may iniisip ka. Huminga ng malalim si Hiro. Sa loob ng ilang linggo, marami na siyang iniisip.
Marami na siyang gustong sabihin. Pero ngayon, pakiramdam niya ay oras na. Tahimik siyang tumingin sa tubig ng pond bago muling tumingin kay Yumi. Yumi, oh, may sasabihin sana ako. Bahagya namang kinabahan si Yumi. Ano yon? Saglit siyang nag-isip kung paano magsisimula. Hindi siya sanay sa ganitong bagay. Sa mundo niya, mas madali ang negosyo kaysa sa damdamin. Pero ngayon, iba ito. Simula nang makilala kita, sabi ni Hero. Iba na ang araw ko. Tahimik na nakinig si Yumi. Dati, trabaho lang iniisip ko. Saglit siyang tumingin sa dalaga. Pero ngayon, inaabangan ko ng umaga. Bakit? Ngumiti si Hero. Para makita ka. Bahagyang napahinto ang paghinga ni Yumi. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta sa lugawan araw-araw. Dagdag ni Hero. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang hangin at ang mahihinang tunog ng tubig sa pond. Yumi, tumingin siya ng diretso sa mata ng dalaga. May gusto ako sa'yo. Parang tumigil ang mundo sa sandaling yon. Hindi naman agad nakasagot si Yumi. Nakatingin lang siya kay Hero habang pinoproseso ang mga salitang narinig. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Oo, nararamdaman niya na espesyal ang samahan nila. Pero hindi niya akalaing aamin agad si Hero. Hero? Mahinang sabi niya. Ha? Sigurado ka? Tumango si Hero. Oo. Huminga ng malalim si Yumi. Medyo kinakabahan siya. Pero alam niya kailangan niyang maging tapat. Sa totoo lang, tumingin siya sa mga ilaw sa pond. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito tayo. Tahimik na nakinig si Hero. Noong una, sabi ni Yumi, akala ko suki ka lang sa lugawan. Ngumiti si Hero. Hanggang ngayon din naman. Tumawa siya ng mahina. Pero habang tumatagal, saglit siyang tumingin sa kanya. Masaya ako kapag andyan ka. Bahagyang kumislap ang mata ni Hero. Talaga? Tumango si Yumi. Oh, hindi niya na tinago ang nararamdaman. Kasi may nararamdaman din ako. Sandaling natahimik si Hero. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Yumi, ngumiti ang dalaga. Pero bahagyang napakunot ang noon ni Hero. Pero dahan-dahan lang. Tahimik na nakinig si Hero. Hindi ako sanay sa ganito. Paliwanag ni Yumi. Hindi ako sanay sa relasyon. Tumango si Hero. Naiintindihan ko. Gusto ko lang kilalanin pa kita. Ngumiti naman si Hero. Okay lang. Sigurado ka? Oo. Tahimik silang nagtinginan. Pagkatapos ay bahagyang tumawa si Yumi. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa alin? Na ang lalaking nangutang ng lugaw sa akin. Napatawa si Hero. Ay umaamin na ngayon. Umiling si Hero habang tumatawa. Grabe ka naman. Totoo naman eh. Tahimik ulit ang sandali. Ngunit ngayon, mas magaan na ang pakiramdam ng dalawa. Hindi na nila kailangang itago ang nararamdaman. Habang nakaupo sila sa bench sa ilalim ng ilaw ng park at habang dahan-dahang gumagalaw ang tubig sa pond sa harap nila, pareho nilang alam ang isang bagay. Hindi pa nila alam kung saan hahanto ang kanilang relasyon. Pero handa silang subukan. Dahan-dahan, hakbang-hakbang. Magkasama. Mainit ang araw sa barangay San Isidro. Maaga pa lamang ay nagsimula ng ingay sa construction site sa tapat ng lugawan ni Aling Nena. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga makina, ang kalansing ng bakal at ang sigawan ng mga foreman na nagbibigay ng utos sa mga manggagawa. Sa maliit na lugawan sa kanto, abala naman si Yumi sa paghahain ng lugaw. Ang amoy ng bagong lutong sabaw na may luya at bawang ay kumakalat sa paligid. Umakyat ang usok mula sa kaldero habang hinahalo ito ni Aling Nena.
Yumi, dagdagan mo pa ng tokwa yung mesa sa kabila, sabi ni Aling Nena. Opo. Mabilis namang kumilos si Yumi habang dala ang tray ng mga mangkok. Isa-isa niyang inaabot ang mga order ng mga construction workers. Salamat Yumi, sigaw ng isa. Extra chicharon na? Oo na. Natawa ang mga manggagawa. Sa gilid ng lugawan naroon naman si Hero. Nakatayo siya malapit sa mesa. Hawak ang mangkok ng lugaw habang pinagmamasdan si Yumi na abala sa trabaho. Halos araw-araw na silang nagkikita. At matapos ang gabi naglakad sila sa park, mas naging magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Minsan ay nagbibiruan sila, minsan ay nagkakwentuhan habang kumakain. At minsan naman ay tahimik lang sila nakaupo sa lugawan habang pinagmamasdan ng construction site. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagay na mangyayari na magbabago sa takbo ng kanilang araw. Bandang tanghali sa construction site, bahagyang nabawasan ng mga customers sa lugawan. Karamihan sa mga manggagawa ay bumabalik na sa trabaho matapos kumain. Si Yumi, naglilinis ng mesa habang paminsan-minsan ay napapatingin sa construction site sa kabila ng kalsada. Nakita niya si Hero na nagbubuhat ng bakal kasama ng ibang workers. Pawisan nito at marumi ang damit dahil sa alikabok. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya maiwasang ngumiti. Biglang may kakaibang ingay na narinig siya sa kalsada. Isang itim na mamahaling kotse ang dahan-dahang huminto sa harap ng construction site. Lapalingon ng ilang manggagawa. Hindi karaniwan ang ganitong sasakyan sa lugar. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babae. Matangkad, maayos ang buhok, nakasuot ng eleganteng dress at high heels. May dala siyang malaking sunglasses at handbag. Parang hindi siya bagay sa maalikabok na construction site. Napatingin si Yumi mula sa lugawan. Wow! Bulong ng isa sa mga worker. Ang ganda. Siguro boss yan. Tahimik na pinagmamasdan ni Yumi ang babae habang naglalakad papunta sa loob ng site. May kakaibang pamilyar sa kanyang mukha. Parang nakita niya na ito kung saan. Ngunit hindi niya maalala. Sa loob ng construction area, napansin ng ilang manggagawang pagdating ng babae. Lumapit siya sa isang supervisor. Excuse me, sabi niya sa maayos na boses. Nasaan si Hero? Hero Santos? Tumango ang babae. Opo. Tinuro ng supervisor ang isang bahagi ng site. Nandoon po. Agad siyang naglakad papunta roon. Samantala si Hero naman abala sa pagbubuhat ng bakal kasama ng ibang workers. Pawisan siya at bahagyang pagod. Hero! Napalingon siya. Nang makita niya kung sino ang tumawag, bahagyang nagulat siya. Bianca? Lumapit ang babae. Ngumiti siya. Oh, hello there, cousin. Napakamat si Hero ng ulo. Ano ginagawa mo dito? Ang babaeng yon ay si Bianca Villanueva, isa sa miyembro ng pamilya Villanueva at isa rin sa mga taong nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Hinahanap kita, sabi ni Bianca. Hindi ka kasi sumasagot sa office. Napatingin ng ilang worker sa kanila. Napansin niyo ni Hero. Bianca, relax, sabi ng babae habang tumatawa. Hindi ko naman sasabihin kung sino ka. Napapuntong hininga si Hero. Anong kailangan mo? Ngumiti si Bianca habang itinaas ang isang paper bag na hawak niya. Lunch? Napakunotang noon ni Hero. Lunch? Favorite mo? Binuksan niya ang bag. Mula rito ay kumalat ang amoy ng mamahaling pagkain. Roasted chicken, pasta, at dessert mula sa isang sikat na restaurant sa lungsod. Napatingin ang mga workers. Wow! Napakamat si Hero sa ulo. Bianca, alam ko, sabi niya habang tumatawa. Hindi to bagay sa construction site. Mula naman sa kabilang kalsada, nakita ni Yumi ang eksenang iyon. Hindi niya marinig ang usapan. Pero malinaw niyang nakita ang babae na nakikipag-usap kay Hero. Mukhang pamilyar sila sa isa't isa at mukhang malapit. Napansin niya rin ang paper bag ng pagkain na dala ng babae. Hindi ito ordinaryong pagkain.
Mukhang galing sa mamahaling restaurant. Napatingin si Yumi sa mangkok ng lugaw na hawak niya. Bigla siyang natahimik. Yumi? Tawag ni Aling Nena. Po? Ano nangyari? Umiling siya. Wala po. Pero hindi niya maiwasang tumingin ulit sa construction site. Doon, nakita niya si Hero na kausap pa rin ng babae. Tumatawa sila. At mukhang komportable sa isa't isa. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Yumi. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya galit, pero parang may kirot. Parang biglang nagkaroon ng distansya sa pagitan nila. Sino kaya yon? Bulong ng isang worker sa lugawan. Girlfriend siguro? Ang ganda eh. Narinig naman yon ni Yumi. Tahimik siyang tumingin sa site. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng lugawan. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang maglinis ng mesa. Ngunit hindi na siya kasing sigla tulad kanina. Makalipas ang ilang minuto, tumawid si Hero mula sa construction site. Ngunit pagdating niya sa lugawan, hindi niya na nakita si Yumi. Nay, Nena? Oh, nasan po si Yumi? Napatingin si Aling Nena sa likod ng lugawan. Umuwi muna. Nagulat si Hero. Umuwi po? Oo. Napakunot ang noon ni Hero. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling yon, may pakiramdam siyang may nagbago. At sa kabilang bahagi naman ng barangay, naglalakad si Yumi pauwi habang tahimik ang isip. Hindi niya alam kung bakit siya nasaktan. Wala namang kasiguraduhan ang relasyon nila ni Hero. Wala pa silang label. Pero nang makita niya ang eleganteng babae mula sa ibang mundo, bigla niyang naramdaman ng isang bagay. Na baka, hindi siya nababagay sa buhay ni Hero. Maaga pa lang ay mainit na ang hangin sa barangay San Isidro. Ang araw ay tumatama sa bakal at semento ng construction site, kaya lalo pang umiinit ang paligid. Ang ingay ng mga makina at ang kalansing ng bakal ay muling bumalik matapos ang maikling katahimikan ng gabi. Sa lugawan ni Aling Nena, nagsisimula na naman ang umaga. Umaakyat ang usok mula sa kaldero ng lugaw habang hinahalo ito ni Aling Nena. Kumakalat sa paligid ang amoy ng luya at pritong bawang. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa lugawan ngayong araw. Mas tahimik si Yumi. Habang inaabot niya ang mangkok ng lugaw sa mga customer, hindi na kasing sigla ang kanyang ngiti. Salamat, Yumi, sabi ng isang worker. Welcome po, sagot niya. Pero halata sa kanyang boses ang pagod. Mula sa construction site, may isang taong mabilis na tumawid ng kalsada. Si Hero. Hindi siya kumain ng lugaw ngayong umaga. Sa halip, diretsong pumasok siya sa lugawan at agad na hinanap ang dalaga. Yumi? Napalingon si Yumi. Saglit silang nagkatinginan. Parang may mabigat na hangin sa pagitan nila. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Hero. Saglit naman na tumingin si Yumi sa mga mesa na may ilang customer pa. Pagkatapos ay tumango siya. Sandali lang. Lumapit siya kay Aling Nena. Nay Nena, sandali lang po ako sa likod. Tumango ang matanda. Sige. Naglakad si Yumi papunta sa likod ng lugawan kung saan may maliit na espasyo malapit sa imbakan ng mga sangkap. Sumunod si Hero. Tahimik ang lugar. Ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang tunog ng construction site sa malayo at ang kumukulong lugaw sa kusina. Huminga ng malalim si Hero. Yumi? Hindi agad sumagot ang dalaga. Nakatayo lang siya habang hawak ang basahan. Bakit ka umalis kahapon? Tanong ni Hero. Saglit siyang tumingin sa kanya bago umiwas ng tingin. May kailangan lang gawin. Hindi. Bahagyang kumunot ang noon ni Hero. Hindi yon ang dahilan. Tahimik naman si Yumi. Yung babae sa site kahapon? Sabi ni Hero. Napatingin siya sa lupa. Wala yon. Tumingin si Yumi sa kanya. Talaga? Oo. Pero mukhang malapit kayo. Pinsan ko yon. Napatingin naman si Yumi. Pinsan? Oo. Bianca Villanueva. Sandaling natahimik ang dalaga. Huminga siya ng malalim. Akala ko, hindi niya tinapos ang sasabihin.
Ngumiti ng bahagya si Hiro. Akala mo ba girlfriend ko? Bahagyang namala si Yumi. Hindi ko sinabi yun. Pero iniisip mo. Hindi siya sumagot. Sa halip ay napailing siya habang nakatingin sa sahig. Pasensya na kung gano'n ang dating. Mahinang sabi ni Hiro. Tahimik silang dalawa, sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Yumi. Hindi naman ako dapat magselos. Napatingin si Hiro. Bakit naman? Hindi naman tayo. Hindi yan natapos ang salita. Ngunit naintindihan naman ni Hiro ang ibig niyang sabihin. Lumapit siya ng konti. Yumi, tumingin siya sa kanya. May gusto ako sa'yo. Bahagya namang napangiti si Yumi. Alam ko. At totoo yun. Tumango si Yumi. Alam ko rin. Tahimik ang ilang segundo. Parang gumaan ng konti ang hangin sa pagitan nila. Ngunit sa loob ni Hiro, may isa pang bagay na bumabagabag sa isip niya. Ang lihim. Ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Matagal niya na itong iniisip. At ngayon, pakiramdam niya ay dapat niya nang sabihin. Yumi, sabi niya. Oh, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bahagyang nagtataka si Yumi. Ano yon? Huminga ng malalim si Hiro. Tumingin siya sa paligid ng lugawan. Sa maliit na lugar na yon, sa simpleng pwesto na naging mahalaga sa kanya, at sa babaeng nakatayo sa harap niya. Yung trabaho ko? Biglang may sumigaw mula sa harap ng lugawan. Yumi! Napalingan sila pareho. Isa sa mga manggagawang tumawag. Yumi, 2 lugaw dito! Napabuntong hininga si Yumi. Sandali lang! Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Hiro. Ano yun? Saglit na natahimik si Hiro. Ang pagkakataon ay parang dumaan sa harap niya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya alam kung handa na ba siya. Wala. Bahagyang kumunot ang noon ni Yumi. Sigurado ka? Oo. Sabihin mo na. Umiling si Hiro. Sa susunod na lang. Bakit? Hindi pa tamang oras. Napaisip naman si Yumi. Okay. Ngumiti siya ng bahagya. Kailangan ko munang bumalik sa trabaho. Tumango si Hiro. Sige. Naglakad si Yumi pabalik sa harap ng lugawan. Mabilis siyang bumalik sa paghahain ng lugaw para sa mga customers. Samantalang si Hiro naman ay naiwan sa likod ng pwesto. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin sa lupa. Alam niyang muntik niya nang sabihin ng lahat. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang kumpanya. Ang katotohanan na siyang may-ari ng mall na itinayo sa tapat ng lugawan. Ngunit hindi niya nagawa. Hindi pa. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa construction site. Sa harap ng lugawan, napatingin si Yumi sa kanya habang siya'y tumatawid ng kalsada. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may gustong sabihin si Hiro. Pero hindi niya natapos. At hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, may isang lihim na hindi pa niya alam. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Lumipas ang ilang linggo sa barangay San Isidro. Unti-unti nagbago ang itsura ng lugar. Ang dating maalikabok at maingay na construction site ay hindi na puno ng bakal at semento. Ang mga crane ay nawala na. Ang mga makina ay tumigil na. At ang malaking gusali na dati skeleton pa lamang, ngayon ay ganap nang nakatayo. Isang malaking mall ang nakaharap ngayon sa maliit na lugawan ni Aling Nena. Makitabang mga salamin sa harap nito. May malalaking ilaw na nakasabit sa labas. At may malaking karatala sa taas ng gusali. Sa harap ng mall ay may mga pulang carpet at dekorasyon. May mga tent, may mga ilaw, may mga tarpaulin na may nakasulat. Grand Opening, San Isidro Mall. Sa kabilang kalsada nakatayo si Yumi sa harap ng lugawan habang pinagmamasdan ng bagong gusali. Ang laki talaga, bulong niya. Lumapit naman si Aling Nena sa tabi niya. Oo nga, sabi naman ng matanda habang nakatingala sa mall. Parang ibang mundo. Napangiti si Yumi.
Hindi ko pa rin mapaniwala na natapos na yan. Sa loob ng ilang buwan, araw-araw niya nakikita ang mga manggagawa na bumubuo ng gusali. Nakita niya si Hero, napawisan habang nagbubuhat ng bakal. At ngayon, natapos na ang proyekto. Parang biglang nagbago ang lugar. Yumi! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya. Si Mang Ben at ilang dating construction workers ang tumawid papunta sa lugawan. Uy! Bati ni Yumi. Kamusta kayo? Okay lang. Sagot naman ni Mang Ben. May hawak siyang maliit na sobre. Iniimbitahan kami sa opening. Talaga? Nagulat si Yumi. Oo. Hinabot niya ang isa pang sobre kay Yumi. At ikaw din. Napakunot ang noo ni Yumi. Ako? Oo. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may eleganteng invitation card, makapalang papel at may gintong sulat. You are cordially invited to the grand opening of San Isidro Mall. Napakurap si Yumi. Ako? Oo naman, sabi ni Mang Ben. Kayo ni Aling Nena. Bakit? Kayo nagpapakain sa amin araw-araw noon. Tumawa ang mga manggagawa. Kung hindi dahil sa lugaw ninyo, baka wala kaming lakas magtrabaho. Napangiti si Aling Nena. Nako, trabaho lang namin yon. Hindi, sabi ni Mang Ben. Malaking bagay yon. Tahimik na tumingin si Yumi sa invitation card. Hindi pa siya nakakapunta sa ganitong event. Grand opening. Mall. Parang hindi naman bagay sa kanya. Dumating ang araw ng grand opening. Ang buong mall ay puno ng ilaw ng gabi ng event. May mga dekorasyon sa harap, may pulang carpet, at may mga bisitang nakaayos ang damit. May mga sasakyang mamahalin na huminto sa entrance. Habang bumababa ang mga bisita, sa lugawan abala naman si Yumi sa paghahanda. Nakasuot siya ng simpleng dress na hiniram pa niya sa kapitbahay. Habang inaayos niyang buhok sa maliit na salamin, hindi niya maitago ang kaba. Nay Nena, sabi niya. Oh, kailangan ba talaga nating pumunta? Tumawa si Aling Nena. Oo naman. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Lumapit si Aling Nena. Tingnan mo nga ako. Tumingin si Yumi sa kanya. Simple lang tayo, sabi ng matanda. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng pumunta sa ganitong event. Ngumiti siya. Inimbitahan tayo, diba? Huminga ng malalim si Yumi. Sige po. Sa labas ng lugawan, may isang taong naghihintay, si Hero. Nakatayo siya sa ilalim ng pose ng ilaw habang nakasuot ng maayos na polo at pantalon. Malinis ang itsura niya. Ngunit, hindi pa rin kasing formal ang ibang bisita. Nang lumabas si Yumi sa lugawan, napatingin siya kay Hero. Hero? Ngumiti ang lalaki. Ready ka na? Napakurap si Yumi. Pupunta ka rin? Oo. Akala ko may trabaho ka. Wala na. Tumingin si Yumi sa mall na maliwanag sa kabilang kalsada. Ang mga ilaw ay kumikislap. May music. May mga tao na naglalakad sa pulang carpet. Kinabahan siya. Hero? Oh, hindi yata ako bagay doon. Ngumiti naman si Hero. Bakit naman? Tingnan mo nga sila. Tinuro niya ang mga bisita. Mga babaeng nakagown. Mga lalaking nakasuit. Samantalang siya, simpleng dress lang. Lumapit naman si Hero ng kaunti. Yumi. Oh, maganda ka. Bahagya namang namula si Yumi. Loko. Totoo nga. Napangiti siya. Kung kinakabahan ka, dagdag ni Hero. Samahan kita. Talaga? Oo. Tahimik siyang tumingin kay Hero. Pagkatapos ay ngumiti. Sige. Sa kabilang kalsada, nagsimula nang dumating ang mga tao sa harap ng mall. May mga photographer. May mga staff na naghahanda sa programa. Dahan-dahang tumawid sina Hero at Yumi papunta sa entrance. Kasunod nila si Aling Nena. Habang papalapit sila sa mall, mas lalo pang naramdaman ni Yumi ang kaba. Ang ilaw ay maliwanag
Ang paligid ay elegante at ang mga tao ay mukhang galing sa ibang mundo. Huminto siya sa gilid ng pulang carpet. Sandali. Hero? Oh? Sigurado ka bang okay lang nandito ako? Tumingin naman si Hero sa kanya. Ngumiti siya. Mas bagay ka dito kaysa sa iniisip mo. Hindi alam ni Yumi kung bakit ganoon ang sinabi niya. Pero may kakaibang kumpiyansa sa boses nito. Kaya huminga siya ng malalim at naglakad papasok sa grand opening event. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang minuto, ang gabing iyon ang magbabago sa lahat ng bagay sa pagitan nila ni Hero. Maliwanag ang loob ng bagong bukas na San Isidro Mall. Ang mga ilaw sa kisame kumikislap sa makintab na sahig. Sa gitna ng malaking lobby ay may tinatayong maliit na stage na napapalibutan ng dekorasyon at mga bulaklak. May mga bisitang nakaayos ang damit. May mga negosyante. May mga opisyal ng barangay. At may mga taong tila galing pa sa lungsod. Sa gilid ng lobby nakatayo sina Yumi, Hero at Aling Nena. Hindi pa rin sanay si Yumi sa paligid. Lahat ay parang masyadong elegante. Ang mga pabango ng mga bisita ay humahalo sa malamig na hangin ng air conditioning. May mga waiter na naglalakad dala ang trays ng pagkain. At sa gitna ng lahat ng yon, pakiramdam ni Yumi ay parang wala siya sa lugar. Ang laki talaga! Bulong ni Aling Nena habang nakatingala sa kisame. Oo nga po, sagot naman ni Yumi. Tumingin siya kay Hero. Tahimik lang itong nakatayo sa tabi niya. Parang may iniisip. Hero, sabi niya. Oh? Salamat sa pagsama sa amin ha. Ngumiti naman si Hero. Walang anuman. Biglang nagbago ang ilaw sa lobby. Unti-unti naging mas maliwanag ang stage sa gitna. May isang lalaking nakasuit na umakyat doon hawak ang microphone. Ladies and gentlemen, tahimik ang mga bisita habang nagsisimula ang programa. Magandang gabi sa inyong lahat. May palakpakan mula sa crowd. Sa gilid ng stage ay may malaking LED screen na nakasabit sa pader. Nagsimulang magpakita ang screen ng video. Mga larawan ng construction, mga manggagawa na nagbubuhat ng bakal, mga eksena habang ginagawa ang mall. Napangiti si Yumi habang pinapanood yon. Hero, tingnan mo, sabi niya habang tinuturo ang screen. Site ninyo yan dati. Tumango naman si Hero. Oo. Sa video ay makikita ang mga construction workers na nagtatrabaho sa ilalim ng araw. At sa isang sandali, may lumitaw na eksena na parang pamilyar. Isang lalaki na nagbubuhat ng bakal. Bahagyang napakurap si Yumi. Parang ikaw yan ah, biro niya. Ngumiti naman si Hero pero hindi sumagot. Nagpatuloy pa ang video hanggang sa ipakita na ang huling eksena. Ang mall na kompleto na, makintab, maliwanag, malaki. Tumunog ang palakpakan sa buong lobby. Napakagandang proyekto, sabi ng host sa microphone. Ang San Isidro Mall ay simbolo ng pag-unlad sa lugar na ito. Mas lumakas ang palakpakan. Ngunit syempre, dagdag ng host, hindi magiging posible ang proyektong ito kung wala ang taong nag-isip at nagpatupad ng planong ito. Tahimik ang crowd habang naghihintay sa susunod na sasabihin. Sa gilid ng lobby nakatayo si Yumi habang nakikinig. Hindi niya alam kung bakit. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ladies and gentlemen, ngumiti ang host, let us welcome the CEO of Villanueva Developments. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang host ng malinaw. Mr. Hero Villanueva. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang malaking LED screen at lumabas ang isang larawan. Isang lalaki nakasuit, malinis ang buhok, diretso ang tindig. May confident na ngiti. Nanlaki ang mata ni Yumi. Ang lalaking nasa screen ay si Hero. Hindi agad gumalaw si Yumi. Parang tumigil ang lahat sa paligid niya. Ang ingay ng crowd ay tila lumayo. Ang ilaw ng lobby ay parang naging malabo.
Tiningnan niya ulit ang screen. Hero Villanueva, CEO. Muli niyang tiningnan ang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Si Hero nga, ang construction worker na kumakain ng lugaw araw-araw. Ang lalaki nangutang ng 30 piso sa kanya. Ang lalaki nagsabing gusto siya. Parang biglang nag-ibang mundo. Hero? Mahinang sabi niya. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya. Sa stage, patuloy ang host. Ang visionary leader na nagdala ng proyektong ito sa barangay San Isidro. Ang crowd ay nagsimulang magpalakpakan. May mga tao na tumitingin sa paligid. Hinahanap kung nasaan ang CEO. Ngunit si Yumi hindi na nakikinig sa host. Nakatingin lang siya kay Hero. Hero, Villanueva? Bulong niya. Hindi naman agad sumagot si Hero. Tahimik lang siyang nakatayo. Sa sandaling yon, naiintindihan niya na ang lahat. Ang eleganteng babae na si Bianca Villanueva, ang paraan ng pakikipag-usap nito kay Hero, ang kumpiyansa sa boses ni Hero tuwing nagsasalita siya tungkol sa mall. Ang mga sandali na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya natapos. Lahat ay biglang nagkaroon ng sagot. CEO ka? Tanong ni Yumi. Mahinang tumango si Hero. Hindi niya kayang magsinungaling pa. At sa sandaling yon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Yumi. Matagal mo nang alam? Mahina niyang tanong. Yumi, simula pa lang. Hindi agad sumagot si Hero. At yon ay naging sagot niya. Napahinga ng malalim si Yumi. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Pero ang sakit sa dibdib niya ay parang mabigat na bato. Ang saya siguro, no? Sabi niya. Nagulat si Hero. Ano? Yung nagkunwaring construction worker? Hindi ako nagkunwari. Talaga ba? Napailing si Yumi. Hero Villanueva. Mahina siyang tumawa. CEO. Tumingin siya sa paligid. Sa malaking mall, sa mga taong nakaayos ang damit. Sa mundong malinaw na hindi kanya. Ang galing mo. Yumi, pakinggan mo ako. Pero umatras si Yumi. Sa stage, patuloy ang palakpakan habang hinihintay ng host ang paglabas ng CEO. Ngunit si Yumi, hindi niya na kayang manatili roon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Sabi niya at tahimik si Hero. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Yumi, wala siyang masabi. Sa loob ng mall patuloy ang ingay ng crowd. Ngunit para kay Yumi, parang tahimik ang lahat. Isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Pakiramdam niya, naloko siya. Malakas ang palakpakan sa loob ng lobby ng San Isidro Mall. Sa stage, patuloy ang host sa pagtawag sa CEO ng Villanueva Developments. Ladies and gentlemen, let us welcome Mr. Hero Villanueva. Ngunit sa gilid ng lobby, parang walang naririnig si Yumi. Nakatingin lang siya kay Hero, ang lalaking ilang ba niyang nakilala bilang simpleng construction worker. Ay ang CEO pala ng mall na kanilang kinatatayuan. Parang hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Gulat? Galit? O sakit? Yumi, mahina niyang sabi pero umatras na ang dalaga. Sa paligid nila nagsisimula na maghanap ang mga tao kung nasaan ang CEO. May mga staff na lumalapit. Sir, inihintay na po kayo sa stage. Hindi agad sumagot si Hero. Nakatingin lang siya kay Yumi. Sandali, sabi niya sa staff. Pagkatapos ay muling tumingin sa dalaga. Yumi, pakinggan mo muna ako. Ngunit umaling si Yumi. Hindi na kailangan. Please. Bahagyang nanginginig ang boses ni Hero. Hindi ko gustong malaman mo sa ganitong paraan. Napangiti naman si Yumi. Isang ngiting may halong sakit. Pero ganun ang nangyari. Sa paligid nila patuloy ang ingay ng crowd. Ngunit sa pagitan na lang dalawa, parang may sariling katahimikan. Hindi kita niloko, sabi ni Hero. Napatingin si Yumi sa kanya. Talaga? Oo. Hero, sabi niya habang bahagyang nanginginig ang boses. Simula pa lang,
Alam mo na kung sino ka. Hindi naman nakasagot si Hero. Alam mo kung sino ako. Yumi, isang tendera ng lugaw. Hindi yun ang... Pero hinayaan mo pa rin. Napahinga ng malalim si Yumi. Ang ilaw ng mall ay kumikislap sa kanyang mga mata. Hinayaan mo akong isipin na pareho lang tayo. Hindi agad nakasagot si Hero. Hindi dahil gusto kitang lokohin, sabi niya. Kundi dahil gusto kitang makilala. Napailing si Yumi. Bilang sino? Bilang ako. Pero hindi yun ang totoo. Tahimik ang ilang segundo. Sa stage ay mali nagsalita ang host. Nasaan na kaya si Mr. Hero Villanueva? May ilang tao na nagsisimulang tumingin sa paligid. Ngunit si Hero ay hindi pa rin gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Yumi. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, sabi niya. Kanina pa. Napangiti si Yumi ng mahina. Pero hindi mo sinabi. Naghintay ako ng tamang oras. Hero, sagot ni Yumi. Walang tamang oras para sa kasinungalingan. Napailing siya. Hindi ako nagsinungaling. Hindi mo lang sinabi ang totoo? Parang mabigat ang hangin sa pagitan nila. Masakit lang dagdag ni Yumi. Bakit? Dahil nalaman ko to. Tinuro niyang paligid. Dito. Sa harap ng maraming tao, sa isang malaking event, sa isang mundong hindi niya kinabibilangan. Hindi mo malang sinabi sa akin ng tayo lang. Tahimik si Hero. Kung sinabi niya ito noon, baka iba ang naging resulta. Yumi, sabi niya, huwag kang umalis. Ngunit umatras si Yumi. Hindi ako galit. Ipakunot ang noon ni Hero. Pero nasaktan ako. Mahinang boses niya. Halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Akala ko kilala na kita. Napatingin siya sa sahig. Sandali bago muling tumingin kay Hero. Pero ngayon, hindi ko na alam kung sino ka. Tahimik si Hero. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa sitwasyon. Sa negosyo, palagi siyang may plano. Palagi siyang may solusyon. Pero ngayon wala siyang magawa. Yumi, please. Huminto sandali ang dalaga. Ano? Bigyan mo ako ng pagkakataon ipaliwanag. Tumingin siya sa kanya. Ang mga mata niya ay may halong lungkot at pagod. Hindi ngayon. Bakit? Dahil hindi ko pa kaya. Huminga siya ng malalim. Kung makikinig ako ngayon, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong umiyak. Hindi alam ni Hero kung ano ang sasabihin. At sa sandaling yon, napagtanto niya kung gaanong kalalim ang sugat na nagawa niya. Hindi dahil sa masamang intensyon, kundi dahil sa katotohanan hindi niya agad sinabi. Tahimik na tumalikod si Yumi. Yumi. Pero hindi na siya humarap. Magkita na lang tayo kapag malinaw ng isip ko. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa exit ng mall. Ang mga ilaw ng lobby ay patuloy na kumikislap. Ang crowd ay patuloy sa pag-uusap. Ang host ay patuloy sa paghihintay sa CEO. Ngunit si Hero, hindi niya na iyon iniisip. Nakatingin lang siya sa pintuan kung saan lumabas si Yumi. Sa loob ng dibdib niya, may mabigat na pakiramdam. Isang bagay na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamahirap na business deal. Regret. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. Sa sandaling yon, napagtanto niya ang isang bagay. Ang pagiging CEO, ang pagiging mayaman, ang pagiging makapangyarihan. Walang halaga kung mawawala sa kanya si Yumi. At kung gusto niyang makuha ulit ang tiwala nito, hindi sapat ang mga salita. Kailangan niyang patunayan ang kaniyang pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo matapos ang grand opening ng San Isidro Mall. Sa Barangay San Isidro, nagbago na ang ritmo ng buhay. Ang dating tahimik na kalsada ay naging mas masigla. Maraming tao ang dumadaan. Araw-araw, mga pamilya, estudyante at mga mamimili na pumupunta sa bagong mall. Ngunit sa kabilang kanto ng kalsada,
Tahimik ang maliit na lugawan ni Aling Nena. Hindi na ito kasing sigla tulad ng dati. Nakatayo si Yumi sa harap ng kalan habang hinahalo ang kaldero ng lugaw. Umaakyat pa rin ang usok. May amoy pa rin ng luya at pritong bawang. Pareho pa rin ang lugar, pero pakiramdam niya ay may kulang. Sa tuwing napapatingin siya sa mall sa kabilang kalsada, may naaalala siya. Isang gabing, nagbago ang lahat. Yumi, napalingon siya. Si Aling Nena ang nagsalita habang naglalagay ng mga mangkok sa mesa. Hindi mo pa rin ba siya kinakausap? Napabuntong hininga si Yumi. Hindi po. Miss mo na ba? Napatingin siya sa kaldero. Hindi siya sumagot. Pero alam na ni Aling Nena ang sagot. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Minsan, sabi niya. Hindi sapat ang pride. Hindi na nagdagdag si Yumi ng sagot. Sa loob-loob niya, hindi naman pride ang dahilan kung bakit siya lumalayo. Takot. Takot na masaktan ulit. Isang umaga, maagang dumating si Yumi sa lugawan. Ngunit pagdating niya sa kanto, napahinto siya. May kakaiba sa harap ng pwesto. May mga bagong pintura. May bagong mesa. May bagong ilaw at ang lumang karatula ng lugawan ay wala na. Sa halip may bagong signboard sa itaas ng maliit na gusali. Malaki, malinis, at nakasulat doon, Yumi's Lugaw House. Nanlaki ang mata ni Yumi. Ano to? Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang dating simpleng lugawan ay naging mas maayos. May bagong pintura ang dingding, may mga bagong mesa at bangko. Mas maliwanag ang ilaw at mas malinis ang kusina. Parang maliit na restaurant. Maganda ba? Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa likod niya. Napalingon si Yumi. Si Hero. Nakatayo siya sa kalsada habang nakasuot ng simpleng polo at pantalon. Hindi siya nakasuit. Hindi siya mukhang CEO. Mukha lang siyang si Hero. Ang lalaking kilala niya. Tahimik na tumingin si Yumi sa kanya. Hero? Lumapit siya ng konti. Matagal na ako naghihintay sa'yo. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay muling tumingin si Yumi sa lugawan. Ikaw ang gumawa nito? Tumango si Hero. Oo. Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil gusto kong itama ang mali ko? Napatingin si Yumi sa kanya. Hindi ko sinabi agad kung sino ako. Pero hindi ko kailanman niloko ang nararamdaman ko para sa'yo. Tahimik siyang nakinig. Ang lugawan na to, sabi ni Hero habang nakatingin sa bagong signboard. Ang lugar kung saan kita unang nakilala. At dito ko unang naramdaman na may mas mahalaga pa kesa sa negosyo. Tumingin siya kay Yumi. Kaya pinaayos ka to. Para sa'yo. Tahimik naman si Yumi. Hindi lang renovation. Dagdag pa ni Hero. Inilipat ko na rin sa pangalan mong pagmamayari. Nagulat pa si Yumi. Ano? Oo. Hero. Inyo na to. Napailing si Yumi. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Bakit? Kasi napakalaki na to. Hindi. Umiling naman si Hero. Hindi to kapalit ng pagmamahal mo. Hindi to suhol. Tahimik siya sandali bago nagsalita ulit. Pasasalamat ito. Para sa lugaw na pinakain mo sa akin nung wala akong pera. Napangiti si Yumi ng bahagya. Utang mo pa rin yung 30 pesos ha? Napatawa si Hero. Ay, oo nga pala. Tahimik ulit ang sandali. Ang hangin ng umaga ay may dalang amoy ng bagong pintura at sabaw ng lugaw. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Hero. Yumi? Oh? Pinili kong magtrabaho bilang ordinaryong worker sa site. Napakunot ang noon ni Yumi. Bakit? Gusto kong makita kung paano talaga nagtatrabaho ang mga tao ko sa kumpanya. Kung anong nararanasan nila araw-araw. Kung paano ko sila mapapabuti ang buhay. Tahimik siyang nakinig. Pero habang nandun ako, ngumiti si Hero. Nakilala kita.
at binago mong pananaw ka sa buhay. Napatingin si Yumi sa kanya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kabutihan mo. Huminga siya ng malalim. Pasensya na kung nasaktan kita. Tahimik si Yumi. Naririnig niya ang bawat salita. Nararamdaman niya ang sincerity sa boses nito. Matagal siyang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa lugawan, sa bagong signboard, sa lugar na naging bahagi ng buhay niya, at sa lalaking nakatayo sa harap niya. Hero? Oh? Hindi naman ako galit sa'yo. Napangiti si Hero. Talaga? Nasaktan lang ako. Lumapit siya ng konti. Pero naiintindihan ko rin kung bakit mo ginawa. Tahimik na nakinig si Hero. Gusto mo lang maging normal. Tumango siya. Oo. Ngumiti naman si Yumi. Alam mo ba? Ano? Hindi ko kailangan ng CEO na title. Nagulat si Hero. Ha? Kailangan ko lang si Hero. Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos ay ngumiti si Hero. Andito lang naman ako. Hindi na ako aalis. Lumapit si Yumi sa kanya. Okay. Saglit siyang nag-isip bago nagsalita. Pero may kondisyon. Bayaran mo munang utang mong 30. Napatawa si Hero. Sige. Inabot niya ang wallet. Pagkatapos ay naglabas ng pera. Ngunit sa halip na 30 pesos, 100 pisong ibinigay niya. O ayan, may tip pa. Tumawa si Yumi habang tinatanggap ang pera. Salamat. Sa likod nila ay nagsisimula ng dumating ang mga customers sa bagong ayos na lugawan. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng San Isidro Mall. Sa maliit na kanto sa tapat nito, nagsisimula ang bagong araw para sa Yumi's Lugaw House. At para kina Yumi at Hero, isang bagong kabanata ng kanilang buhay at pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sandali lang.